Hello everyone! Ayan, umaga na naman at sobrang kalat nitong kusina dahil nga walang pasok ngayon kaya ayan, magdamag silang gising. Una ko ang ginawa ay hinanap ko muna tong mga hugasin kung saan kasi nagkalat. Dahil kung hindi mo nga hanapin ay talaga namang pagtapos ka na maghugas tsaka mo makikita yung mga hugasin. At syempre bago ang lahat ako'y uminom muna ng isang basong maligamgam na tubig. Meron kasi ako nabasa na maganda raw sa katawan natin ang pag-inom ng maligamgam na tubig paggising sa umaga. Dahil daw nakakatanggal ito ng toxic sa katawan at ang pagiging bloated ng ating mga tiyan. At effective naman siya dahil medyo lumiit na yung aking bilbil at napakagaang niya sa pakiramdam. Yung iba naman nilalagyan ng lemon para mas effective daw pero dahil acidic ako kaya ayan, tubig lang. At syempre samahan na rin natin ng konting diet at ng IF. Di naman porket nagda-diet ka ay gusto mo na magpa-sexy dahil napakadami ring benefits na makukuha mo sa pag-IF. At balik na nga tayo dito sa aking paghuhugas, paglilinis ng kabahayanan. Every morning nga ganito ang aking routine dito sa Saudi. Minsan nga ako'y napapagod na rin at nagsasawa na kasi paulit-ulit na lang nagawain ay pero dahil nga ito ang ginusto ko, hasya, laban. O diba, walang susuko mga kabayan. Kaya naman sa mga nagbabalak mag-abroad dyan ay pag-isipan nyo ng maraming beses. At dahil nga pag nandito ka na, hindi ka na pwedeng sumuko. At ipapakita ko nga sa inyo kung saan ako nagtatapon lang ng basura. At dahil nga hindi ako pwedeng lumabas sa pinakalabas nila, ay dito lamang ako nagtatapon. Sa harapan ng kanilang pintuan. Dito ko lang nilalagay yung basurahan. At pagpasok nga ng kanilang driver ay kukunin na yung basura at siya maglalagay doon sa labas. Hindi ko baga alam kung bakit hindi ako pinapalabas ng mga ito. Ay hindi naman ako tatakas at nasa kanilang aking passport. At biglang sumulpot pala si madam ay hindi ko alam, nahagip tuloy ng camera. Hindi ko naalala, maaga nga pala nagising si madam. 5 AM pa nga lang ay pinababa na ako na yun at pinapahanap sa akin ang paborito niyang abaya. Ay sinabi ko nilagay ko lamang dun sa kaniyang cabinet ay hindi niya raw makita. Abay pagtingin ko na yun naman. Ay talagang tinamad paghahanap ng kaniyang susuotin. Abay kung minsan nga sila'y makakalimutin kung saan na nila nilalagay ang kanilang mga gamit tapos hahanapin sa akin. Minsan naiiwan nila sa office o di kaya naman sa eskwelahan. Ayun, todo hanap ako, yung pala naman naiiwan nila kung saan laang. Isang beses nga todo hanap sila sa akin at naiirita na sila kakahanap. At ganito nga ang pagkakasabi sa akin. You're the only one who wash our clothes. So where did you put it? At syempre ang lola nyo may pagkamasungit at ito ang sinabi ko. Lah, I don't know where did you put after you wearing it. Oh, pak, English yun. Dumugo ang aking ilong, charot. Siyempre, kailangan natin medyo magsungit-sungit din tayo sa kanila kasi mamimihasa silang todo hanap sa iyo. Sila naman ang may kasalanan. At kung saan-saan nila iniiwan, ayun, simula niyon hindi na sila nagsabi sa akin ng ganun. Napag-isip-isip, ay hindi yata ito papatalo. Pag nandito ka kasi sa abroad, lalong-lalo na dito sa Saudi, pag nalaman ng mga babae dito na mahina ka, ay naku, aabusuhin ka nila. Kakayan-kayanin ka lang nila. At dahil nga may pagkamaldita ko, ay sinasagot-sagot ko rin sila. Hindi ako papatalo. Siyempre, dapat nasa tama ka din. Hindi yung basta-basta ka lang na makikipagtalo. At kung alam mong tama ka, ay siya, ipaglaban mo. Ayun, napasarap na nga ako sa pagkukwento. Ay, habang naguhugas nga ako, iniisip ko, ano na naman kayang lulutuin ko? Wala nang maluto rito. Dahil hindi na nag-grocery si bossing. Ewan ba? Eh, si madam naman nag-grocery pero pang sarili niya lang. Kasi dito, kanya-kanya na sila talaga na mag-asawa. Kaya naman ako'y todo-todo. Isip ko, ano na naman ang aking lulutuin. Naalala ko nga pala ako'y nagpabili sa driver ng kamoting baging. Mabuti na lamang at Pinoy ang driver dito at nakakapagpabili ako ng mga Pinoy foods. Mailaga at may prito at samahan natin ng kape. O, diba? Solve na naman ang umaga ni Inday. Sobrang sarap sa pakiramdam kapag nakakakain ako ng mga Pinoy foods. Lalong-lalo na ang mga kamote, daing, dilis, tuyo. Iyon ang mga namimiss ko. Samantalang noon kapag ganun ang ulam namin ay pakiramdam ko sobrang hirap na ng pamumuhay namin.
Pero ngayon ay talaga namang hinahanap-hanap ko at talaga namang nakakamiss yung mga ganong karanasan na yung sabay-sabay kayong kakain ng buong pamilya mo. Kahit sa simpleng ulam lang ay tuwang-tuwa na dahil buo at sabay-sabay kayong kumakain. Yung simpleng pamumuhay lang na sama-sama kayo ay sobrang nakaka-bless na nun at sobrang nakakatuwa. Yung mga ganong moment ay napakasarap balikan. Yung tipong makakatulog ka ng sobrang himbing sa gabi. Yung wala kang ibang iisipin kundi kung anong lulutuin mo kinaumagahan para sa iyong pamilya. Isa sa mga natutunan ko sa pag-aasawa ay isa sa inyo ang magsasakripisyo para umayos-ayos ang inyong pamumuhay. Salamat sa panonood. Bye-bye!